Maraming salamat po. Maupo po tayo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Assalamualaikum. Pagbati po ng kapayapaan sa inyong lahat. Pasensya na po kayo sa napakahabang ibinigay na di ko alam kung sino nagbigay kay ma'am nung aking ang haba introduction, parang life story ko. Alam nyo, ma'am, thank you ma'am ha. Alam nyo po, totoo po yung sinabi ni ma'am kanina nung natanggap ko po yung message. Kasi graduation eh. Ang unang pumasok ko sa isip ko talaga, papuntahin dito si Daniel. Yun ang totoo. Kaya hindi ako sumagot kagad. Kasi kinakausap ko muna si Daniel. Kung pwede siya mag-represent. Kasi kagagaling niya ng Tagum ba? Parang galing sa dun. Kaya lang nangyari nga yung June 10, sabi ko, teka, medyo seryoso yung nangyari. Tsaka ano muna si Daniel, pass muna si Daniel. Siguro next time na lang pagka, siguro, sa celebration nyo, baka may celebration pa. Sa ngayon, medyo seryoso pa yung nangyari. Pero hindi naman ako magpapakaseryoso dito. Ako ay naparito, mga anak, bilang inyong tito, total. Tayo naman nangangarap pa rin magkabalikan yung dalawa, si Catherine at si Daniel. Pero habang di sila nagkakabalikan, habang masaya pa si Catherine kay ganito, alam nyo, napaka-timing ng pagkakataon na ito na makapagsalita sa inyo. Kasi napaka-blessed ng Jose Maria College na nangyayari lahat ito sa Pilipinas na kasama kayo sa kasaysayan. Napakasarap nun. Namnamin natin yun. Bihira ang makasama sa kasaysayan. Kapag sinulat ang kasaysayan ng ating bansa, kasama kayo. At yun ay isang bagay na pagpapala galing sa Panginoon. Alam nyo, hindi lahat ng bagay pag dumating sa atin, akala natin minsan, pangit yung nangyaring ito, masakit itong nangyaring ito, hindi makakabuti sa'yo. Pero yung pala yung makakabuti sa dulo. Kasi, tayong lahat, sabi nga sa akin, itong paaralan na ito ay bukas sa lahat ng relihiyon. Ibig sabihin, lahat tayo naniniwala na kapag may pagsubok sa atin na binibigay ang Diyos, ibig sabihin, malapit tayo sa Diyos. Kaya yun ang isang bagay na dapat namnamin natin itong sitwasyon na to. Pero, hindi tayo dapat umupo at umiyak. Sapagkat kahit anong libro ang basahin natin ang Biblia, basahin natin ang Quran, basahin natin ang Torah ng mga Hudyo, nandyan lahat yun. Ano ba'y nakalagay? Hanapin mo yung katotohanan. Hindi po pwede na kung ano lang yung nababalita, kung ano lang yung nakikita nyo, kung ano lang yung naririnig nyo, yun na yun. Hindi pwede sa mga tiga Jose Maria College yan, di ba? Kailangan hanapin natin ang katotohanan sa mga nagaganap para yun talaga ang tunay na makapagpalaya sa atin. Ano ba yung tinutumbok ko? Alam nyo, kami ni Pastor Kibuloy, magkaibigan kami. Tunay yan. Pero mas malalim ang pinagsamahan namin sapagkat kami naging magkasama laban sa mga terorista. Mas malalim yun. Yung pagkakaibigan, binabanatan nila ako. Sabi nila, hindi, kaibigan mo lang si Pastor, kaya pinagtatanggol mo. Excuse me. English yun, ha? Palakpakan ka. Excuse me, English yun. Kanina pa takot ako dyan kanina kasi panay English yung nagsalita dito. Yari, wala tayo dala-dalang babasahin, ha? Pero siyempre, alam ko naman, maintindihan nyo ako dahil ako'y nagsasalita nang galing sa puso. Kami ni Pastor, hindi kami basta magkaibigan, naniwala kami na dapat matapos na ang karahasan sa bansang ito para magkaroon ng magandang kinabukasan ang mga katulad ninyo na nag-aral
nagsunog ng kilay, gumasto sa mga magulang, tapos bibiktimahin lang ng mga terorista. Kaya hindi ko makalimutan yun. At yung sakripisyo na binigay ng SMNI sa gobyerno, na sila ang naging mata, sila ang naging tagapagsalita, hindi ko makakalimutan yun. Kaya kung tumitindig ako, hindi ibig sabihin nun na kaibigan ko lang si pastor. At kayo din. Alam ko naman na hindi lang kayo tumitindig dahil si pastor ay pastor po ninyo o si pastor ang founder ng Maria College Foundation. Tumitindig tayo dahil alam natin ang katotohanan. At yung katotohanan ay itinatago at kasinungalingan ang lumalabas. Paano ba tayo hindi maloloko? Mga anak, pag-aralan nyo ang kasaysayan. Ilang minuto pa ba ako? Pwede pa po bang tumuloy pa? Sorry po mga anak, tiisin na muna nyo ako. Total, pinangako ko naman sa inyo si Daniel. Susunod. Tingnan nyo sa kasaysayan ng ating bansa, politika ang pinag-uusapan natin. Pag pinag-aralan nyo yan, makikita nyo na kung ano yung nangyayari sa kasalukuyan. Kailangan lumingon kayo sa inyong pinanggalingan. Hindi po pwedeng hindi kayo lumingon. Tingnan nyo kung ano nangyari kay Andres Bonifacio, kay Emilio Aguinaldo. Huwag na kayong masyadong lumayo. Marami nang nangyari. Merong Hello Garci. Ang ating politika hindi na nag-mature. Eto na lang tayo. Noon hanggang ngayon, eto pa rin tayo. Pero hindi po pwedeng puro tayo reklamo. Hindi pwedeng puro tayo galit. Hindi pwedeng puro tayo iyak. Kailangan may solusyon. Ano ba yung solusyon? Kailangan nating baguhin ang sistemang ito. Itong sistemang ito na ang Pangulo ng Pilipinas ay parang hari. Kailangan magkaroon tayo ng isang forma ng isang bansa na babaguhin natin yung gobyerno. Hindi po pwede na itong klaseng gobyernong ganito. Kailangan magkaroon tayo ng federal na gobyerno. Kailangan ang mga taga Mindanao hindi second-class citizen. Kailangan lahat tayo, Pilipino, lahat first-class citizen. Hindi pwedeng taga Maynila ka, ikaw na lang ang matalino, ikaw na lang ang magaling. Hindi pwede. Hindi porket magaling ka mag-English at kilala mo yung mga tao sa paligid sa buong mundo, ikaw na yung magaling. Hindi po pwede. Mga anak, tandaan po ninyo, parating na naman ng eleksyon. Patapos na po ako, maing pasensya. Konti na lang. Parating na naman ng eleksyon. Marami na namang mga mukha dyan na nakita nyo na. Nakapagsilbi na sa inyo ng taon. Merong 2 term, may 3 term, may 4 na term. Lalabas na naman sila lahat. Paglabas niyan, ang sasabihin na naman nila sa inyo, pagbabago. Di ba nakakasawa na yun, lahat na lang pagbabago ang sinasabi, pero wala naman nagbabago. Bakit kaya? Kasi kayo, elect pa rin kayo ng elect ng luma. Mga bata kayo, dapat. Mga anak, sa 2025, wag na kayong pumayag na mag-i-elect pa kayo ng paulit-ulit na dyan. Isang malaking kalungkutan yan. Ang bansa natin, sa panahon ngayon, nabubuhay tayo sa utang, mga anak. Oh no! Hindi po pwedeng yan ang future ninyo. Kanina nagsasalita dito yung isang magiting na lalaki. Sabi niya, bright future ahead. Nasaan? Nasaan ang bright future kung ganito ang itsura ng bansa natin? Kaya mga anak, tandaan po ninyo, kapag nagsasalita ang ating mahal na pastor, si Pastor Kibuloy, reviewin nyo lahat kung paano siya nagsasalita. Education Kapag nagbibigay siya, edukasyon. Pag nagsasalita siya, edukasyon. Tanggapin natin yon. Hindi, ako lagi kong sinasabi sa mga kapatid kong Muslim,
Nung minsan nagsalita si pastor ng tungkol sa Quran, napakaganda nung sinabi ni pastor na na-appreciate naming lahat. Dahil isang pastor, siya ang nagpapalaganap ng katuruan ng Islam. Napakaganda po. Ibig sabihin nun, si pastor, wala siyang pinapanigan na religion. Kung ano yung maganda, yun ang tinuturo niya. Kaya sana, itong paaralan ninyo kung saan kayo graduate, dala niyo yun. Dala niyo yung magandang halimbawa na ibinigay sa inyo ng founder nito. At kung ano man, alam niyo, huwag kayong maniwala doon sa mga sumusulat. Yung pelikulang Braveheart, diba? Sabi ng pelikulang Braveheart, tanda na ako, pero hanapin niyo, makita niyo sa Netflix, Braveheart. Sabi nun, sa pelikulang yun, umpisa pa lang, sabi, ang sumusulat daw ng kasaysayan ay yung mga nagwagi. Kaya, version lang nila. Sa ngayon, ang naririnig ng taong bayan, siyempre, version ng mga tao, alam nating nakamakapangyarihan. Pero darating ang panahon, lalabas din ang tunay na version. At yung tunay na version, nasa puso ninyo. Nasa utak ninyo. At huwag ninyong kalimutan. Hindi ko sinasabi na tumanaw kayo ng utang na loob. Hindi. Ako, sinasabi nila, hindi, tinulungan ka lang ni pastor sa eleksyon, kaya ka ganyan eh. Hindi po. Ang tawag dito, kilala mo kung sino yung mabubuting tao na nakakatulong sa bayan. At kayong mga bata, sa murang edad ninyo, dapat ma-appreciate ninyo yung mga taong mabubuti sa inyo. Yung mga dalaga, baka naman ma-appreciate ninyo, mga naliligaw lang sa inyo. So, umpisa lang yan. Biro lang. Sa mga kalalakihan, ang aking paalala, sana, sabagay, iba na yung panahon ngayon, pero iba pa rin ang gentleman. Dapat, ang mga lalaki, huwag niyong ialis ang pagiging gentleman. Siyempre, yan yung isang bagay na dadalhin ninyo. Hindi lang sa eskwelahan, pagpunta nyo sa mga trabaho ninyo, kailangan gentleman kayo. At ganun din sa mga dalaga. Dapat nananatili kayong inspirasyon. Ang ganda-ganda naman nitong batang to. Ikaw! Oo! Oo! Hello! Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Tasha? Jagger! Jagger! Hi, Jagger. Love you. Bilang panghuling salita, huli na po, pasensya na po ma'am, huli na lang po ito. Ano na lang po ito? Sana, alam mo, mapagbiro talaga ang Tito Robin niyo, pasensya na kayo. Pero sana doon sa mga bagay na seryoso ako mga anak, sana dalhin nyo yan. Kasi, pag hindi nyo dinala yan, hindi ko kayo bibigyan ng pang Jollibee. Kasi, naging kaugalian na yan. Yan ay inumpisahan ng ating Vice President na si Sara Duterte na pagka may graduation, nagpapa-Jollibee siya. Pwede ko bang gawin yun, magpa-Jollibee? Pero meron akong isang hiling ha. Yung isang hiling ko lang, sana huwag niyong kalimutan. Sana, tandaan niyo lagi, hindi kayo po pwedeng hindi makialam. Hindi kayo po pwedeng manahimik na lang. Darating ang panahon, pag darating ang panahon, pag nagtrabaho na kayo, magbabayad na kayo ng tax. Pag nagbayad kayo ng tax, ibig sabihin, kailangan makita nyong gumagana at tumatakbo at ang inyong gobyerno
ay makadiyos, makatao, makakalikasan, at higit sa lahat, makabansa. Maraming salamat po. Mabuhay. Uulitin ko, sabi ni Senator Padilla, hindi kayo pwedeng manahimik lang. Isang masigabong palakpakan po.